Hello everyone! Magandang buhay mga ka-Team Precious! And ito nga po pala yung part ng A Day in My Life, part 17. Hapon na nga ito at naisipan na nga namin mag-ayos-ayos ng mga damit namin at kailangan ng labhan. Yun naman, part na din talaga ng routine ko ang paglalaba every week. Kaya nga ng mga sinasabi ko sa mga previous vlog ko, hindi talaga ako sanay na nagpapalabada or nagpapalaundry. Mas gusto ko talaga yung ako mismo yung naglalaba at higit sa lahat mas gusto kong nahihirapan ako. Gaya nga ng sabi ko sa mga previous vlog ko, ang pagiging labandera ay parte na ng buhay ko. Dahil yung nag-aaral pa ako ng college, around first year to second year college, 3 pamilya yung pinaglalabada namin ni mother ko. Kaya naman sa mga gawaing bahay, maaasahan nyo talaga ako na malinis, maayos, or organized. Masarap kasing magpahiga sa lugar kung saan malinis, maayos at komportable kayo. Tsaka ako, hindi naman ako yung sobrang selan, sobrang arte. Gusto ko lang talaga malinis. Kasi pag malinis yung kwarto nyo o yung mga cover nyo, parang ang sarap talagang magpahinga or matulog. Kaya naman, weekly ko din talagang pinapalitan tong mga cover namin. At dito nga, since nga maglalaba kami at may kasama ako dyan, at kasama nga natin dito si Daddy Kim. Eme! Ay mali, wag Daddy. Pwede na lang, Pati na lang sana yung tawag natin sa kanya. Plus Kim. Pati Kim, Eme! Pero Eme lang yung mga biha. Huwag kayong masyado magpapaniwala sa mga pinagsasabi ko ha. Baka naman seryosohin nyo yung mga pinag-joke ko lang dito. Pero focus tayo sa goal natin. Dahil ang goal natin dito is maglinis at maglaba at maglinis ng laundry area. And good thing lang, kung makikita niyo sa mga vlog ko, may kasama talaga ako. Ayan si Kim, palagi niya akong super help at super support talaga siya. Yung tipong ginagalingan niya din talaga yung paglilinis, yung pinapakita niya din talagang parang the best siya ganun. Pero totoo lang maaasahan talaga, tsaka yung mapagkakatiwalaan tong si Kim. Kumbaga, kung makakapag-asawa siya, ay napakaswerte naman din na magiging asawa niya. Bukod sa cutie na, masipag pa, o diba? San ka pa? Na para bang bagay siya kay Precious. Puro ka emean si Akla. Pero wag ka masyado magpapaniwala sa akin ha. Wala kaming label. Ayun yung totoo. Mamaya kung ano na naman yung isipin nyo, fantasy kayo. Basta ang alam ko, ang purpose ni Kim dito is magtrabaho at matuto sa mga bagay-bagay. Kumbaga, para ma-influensyan siya ng yung mga tamang madiskarte ba yung ganito sa akin, yung walang pahinga. Gusto niya din kasi ma-experience yung feeling na sobrang dami mong ginagawa. Yung parang sobrang daming naka-line up na kailangan mong trabahuhin pero kulang yung oras. Kaya naman kung mapapansin nyo, sa lahat talaga ng racket or hassle ko sa buhay, ay makakasama ko din talaga siya. Kita nyo naman hanggang sa labahan, kasama ko siya, o diba? Ganyan dapat yung mga lalaki, yung hindi lang puro pa-cute lang, pasarap lang. Dapat maaasahan din kayo sa mga gawaing bahay. Yung tipong yung mga damit lang yung kayang labahan, dapat marunong kayong tumulong sa mga house chores. Matuto kayong pagaanin yung mga trabaho namin mga kababaihan. Babae yarn or feeling babae. Pero real talk lang mas nakakagwapo at mas nakaka-attract yung mga lalaking marunong sa gawaing bahay. Especially sa paglilinis ng bahay or paglalaba, ay malaking bagay yan or malaking tulong yan para sa mga makakasama nyo. Kaya naman sa mga binata dyan or mga lalaki dyan, kung napapanood nyo to, wag nyo daanin sa pride. Kumbaga, ibaba nyo din naman yung pride nyo, lalo na kung mas nakakapogi or mas nakaka-attract talaga yung mga taong masipag kaysa nakatambay or nakatunganga lang. Ma-inspired kayo sa mga ginagawa naming video na ang mga lalaki ay kaya ding gampanan yung mga trabaho ng mga kababaihan. Na para naman hindi lang puro babae yung kumikilos sa mga gawaing bahay. At maasahan din naman yung mga lalaki sa mga gawaing bahay gaya ng paglilinis at paglalaba. Na para bang nagpaparinig yarn. Basta 4 to 5 hours kaming naglabada dito, as in talagang ginabi na kaming matapos. Tas ito si Kim nagpapakute lang dito sa camera. Kumbaga ito kasi yung fantasy niya, yung parang magpakute-cute lang, sarap-sarapan lang sa camera, ganyan. Then after niya, naligo na ako tapos nag-ready na kami kasi bababa na kami sa salon. Syempre, napagod nga naman ang Disney Princess sa paglalaba, pagbabanlaw at pagsasampay. Ito, kumain muna kami bago kami bumaba ng salon. At yung kinakain namin ay luto ni Muji. Syempre, lagi din naman nagluluto si Muji. Kaya ayan na lang, kumakain na lang din kami bago kami umalis. Kumbaga, tipid-tipid tayo para sa ganun hindi tayo masyadong magastos. At dito nga sa part na to, pababa na kami at papunta na kami sa aming salon. At kung di nyo nga po pala alam, so nakatira na po kami sa Maangay, Balon Anito, Mariveles, Bataan. At yung salon namin ay located po sa Banaba Street, Balon Anito, Mariveles, Bataan. Kung baga kung magsasasakyan kayo, nasa around
10 to 20 minutes po ang biyahe. Ito nga, nag-iisip na ako kung anong pwede namin gawin. Na para bang hindi tayo napagod sa paglalaba. At that time nga parang gusto ko na lang din matulog kasi napagod kami 4 to 5 hours kami naglabada. Gaya nga ng sabi ko sa inyo, ako yung taong parang walang kapaguran. Ewan ko ba sa sarili ko, gusto ko talaga yung madami akong ginagawa or madaming tinatrabaho. At dito nga magdi-deliver na kami ng parcel. Everyday din talaga namin ginagawa to. Ito talaga yung daily routine namin, yung pagdi-deliver din namin ng mga pa-order or mga parcel. Kasi minsan may mga parcel talaga na for pick up para sa mga delivery pero hindi po nakukuha or hindi na pick up ng mga delivery man. Kaya minsan kami na mismo nagsasadya or nagdadala sa pinaka-receiving station nila. Kaya naman nasa around 8 PM na ito, kaya naman kahit paano, kahit late na kami, nakahabol pa naman kami sa delivery. At dito nga, pauwi na kami, papunta kami sa aming salon kasi nga nag-iisip nga ako na anong pwede namin gawin kasi nga kinabukasan may makeup gig kami. Nag-iisip ako kung lalaban ko ba yung mga brushes at mga gagamitin namin or organize ko na muna yung mga dapat namin dalhin at dapat namin gamitin. Gaya nga nasabi ko sa inyo, as a freelancer hairdresser, aside from that, isa din po akong makeup artist. Kaya naman nung araw na to ay pinaghandaan ko din talaga or nire-ready ko yung sarili ko para sa kanibagong pagsabak. At dito nga makarating na kami sa aming salon para naman i-prepare ko yung mga parcel na pa-order para bukas. At ito nga yung pa-order namin sa Black App and Orange App. At yung mga pa-order nga po pala namin is nire-record ko po yan, yung name nila, location, kung saan po i-deliver. At dito nga sa part na to, nagbabalot-balot na kami ng mga parcel na pa-order natin sa ating Black App and Orange App. Naman kung naghahanap kayo ng mga hair products para sa mga client nyo or hairdresser ka man salon owner, try nyo na po yung The Unbeatables product. Product na inuulit-ulitan, binabalik-balikan at tinatangkilik ng karamihan kahit hindi mo pagsisisihan. At nung matapos nga namin na mapack yung aming pa-order sa ating Black App and Orange App, may bago na naman po tayong bisita. Ito po si Ate Sabrina, ang pagbabalik ng isang juica. At dito nga sa part na to, nagpaplano na ako kung anong gagawin namin. Paplano pero may mga bit-bit ng mga parang makeup kit yato na parang maglalabas siya. Gaya nga ng ginawa namin kanina, di ba naglabada kami? Kasama na yung mga towel sa salon. Tapos itong makeup chair, nilabahan na din namin yan. Kaya nga lang, yung kinagabihan, parang basa pa rin yung makeup chair namin. Kaya ito, ang ginawa namin, binoblower na nila Ate Samantha. Nakakahiya naman kasi sa mga future clients natin kung uupo sila sa chair na basa tapos kailangan patuyuin talaga yan ng malala. Kaya naman gabi pa lang talaga nire-ready na namin or ino-organize talaga namin yan. Gaya nga ng sabi ko sa inyo, dahil kinabukasan nito meron kaming makeup gig ganon. Kaya naman bukod sa naglaba ko ng mga brushes, nilaban din talaga namin yung makeup chair para naman fresh yung chair natin at hindi mabaho. Kaya naman habang nagbo-blow dry sila Ate Samantha, nag-ready na ako ng maaari namin kainin para kinabukasan diretso, maaga kasi alis namin, diretso alis na kagad. Kumbaga nag-advance eating na kagad kami, gabi pa lang kumain na para paggising sa umaga. Asa around 4 AM kasi ang call time. Kaya sabi ko sa kanila, gabi pa lang kumain na tayo para pagdating ng umaga, hindi na tayo kakain. Kumbaga para pag pumunta kami doon, hindi na ganun katagal or kahassle pa. Kasi kung kakain pa kami, baka malate pa kami. Kaya kahit na kumain na kami or nagmerienda na kami ng hapuna, ay kumain pa talaga kami ng malala nito. Pasensya na kayo kung hindi kami masyado naging busy that day. Kasi mga kailangan din namin maagang matulog or magpahinga. At abangan nyo yung mga clients namin na nagpaayos sa amin. At ito lang muna po yung masishare ko sa inyo, yung A Day in My Life Part 17. At kita-kita po tayo sa Day in My Life Part 18. Mga ka-Team Freshus, thank you so much for watching. Don't forget to like, follow, and share. Bye-bye!